Magandang hapon, ako po si RP Lazaro. Magandang hapon. Ito na naman po ang inyong kaibigan ng Paligero Tapat, babaerong banal, Cristiano Manyakis, ang hindi pindot na walang pahintulot, ang pantas na talipandas, ang komentaristang kupal, ka Dennis Reyes. Magandang hapon. Magandang hapon. Masaya kami ngayon. Masaya ba? Ako okay lang. Kasi natatawa ako. Bakit? Natatawa ka sa nakulong? Oo, yung mga tanga. Puta kayo yan. May batas yan eh. Alam nyo, batas sa Qatar yun ano? Qatar. Bawal mag-rally. Kasi, batas, alam mo kahit pala sa social media daw nila, di ka pa pwedeng magsabi ng, ayan si Dennis, walang yan tao yan, estapador yan, mga ganun. Di mo pa pwedeng sabihin yun. You cannot say things like that on social media. You're supposed, basta may batas sila about that eh. Yan ang hirap doon sa mga, these people, okay, kung bakit sinasabi nila, nagpunta kayo dyan. Oo. Hindi ba, ang sinasabi sa inyo sa POEA, sa mga seminar ninyo, respect the local laws, part yan sa pinag-aaralan niyo. Respetuhin ninyo di ba nagsiseminar ang yan batas sila? na lokal sa kung saan ka patungo. Now, your political views, kung wala ka sa Pilipinas, do not fucking matter. Oo. Umuwi ka rito. Umuwi ka dito ka magmura. Sige. Dito Dito okay ka lang. magmura. Dito okay lang. Okay lang. Pero nandiyan kayo, nagtatrabaho kayo dyan, matuto kayong makisama dyan. Alam mo, ito Kung hindi kayo, ganun talaga yun. The reality of life is, as an OFW, you have no rights. Di ba, kayo nga sinasabi nyo nga nagpapaalipin kayo. Totoo yan. Di ba? Nakikisama kayo para sa pamilya nyo. Matuto kayo makisama dyan. Kung gusto nyo magmura, magwala, uwi kayo rito. Oo. Dito nyo gawin, tapos kayo bumalik dyan. Ang sabi... Ihingan nyo lahat ng sama na lang nyo. At least dito, tayo. Di ba? Dito, okay lang. Kahit na magmurahan tayo, okay lang. Bakit kapwa tayong Pilipino eh? At the end of the day, titisin natin ang isa't isa. Hindi man tayo magkaintindihan ngayon. Bukas makalawa, tayo pa rin magkakasundo. Tayo pa rin magkakasama. Wala tayong magagawa. Tayo pa rin magkakasama. Wala tayong magagawa. Pare-pareho kulay natin eh. Sabi sa the news report says, no, the DFA will provide legal assistance to the 17 detained Filipinos under Qatar's law number 18 of 2004. Unauthorized protests and demonstrations are illegal with public gatherings and protests requiring approval from the government. Hindi yun po pwedeng, kita-kita sa kanto mag-rally tayo. Bawal pala sa kanila yun. Tangina, tapos, ang taas pa ng penalty. Between 10 to 50,000 riyal. Yes, and up to 3 years of imprisonment and or deportation. Depende. Minimum 6 months to 3 years. And deportation. Madi mo, nagpakahirap ka doon. Para lang ma-deport. Tapos i-deport ka? Para kanino? Sa nakakulong na sa ICC? Nako. Diyos ko dahil. Sabihin mo ng 10,000 riyals na lang ang babayaran. Magkano ba 10,000 riyals? 100 plus pesos per riyal. O edi 10,000. Tama ba, Matt? Milyon. Ay, hindi. 10,000 riyals. 100,000. Nako. Nako. Ang dami ng inaresto. Sayang. Sineparate pa nga din babae tsaka lalaki, sabi sa balita na ABS-CBN. Don't rally in favor of the president or against him. I'm referring to a former president. It's because ayaw ng Qatar, according to Yusek De Vega ng DFA. Birthday niya yun Kabirthday mo pala Kabirthday mo pala si Duterte. Oo. Ganun daw talaga pag may pinanganak na demonyo, may papanganak na anghel. Sino na sa amin ang demonyo at sino ang anghel? Yun ang tanong. Anghel na ngayon yun kasi nakakulong na eh. Bait-bait na siya eh. Pero alam mo, the question that's always been fermenting in my mind is this. Bakit ganyan ang mga balita? Bakit mga mag-rally kayo? Pero pa isa, yung zero remittance? Ano yun? Gutumin mo talaga pamilya mo para kay Duterte? Ano magagawa ni Duterte sa'yo? Hindi. Ito yun. Yung zero remittance, okay.
wag na magpadala, zero remittance. No. Oh. May knee-jerk reaction yan. For about a week. Siyempre, magsi-zero remittance, magni-knee-jerk reaction ang Economy? Foreign exchange. Parang hindi naman eh. Mag-ano lang yan, magpipitik lang yan sandali, tapos bababa uli. Oo. Pero like they said, bakit? Kaya ba tiisin na pamilya mo? Oo nga. Isang linggo lang yan, next week papadala mo rin yan eh. Oo nga. So wala kami pakialam para lang na late yung padala mo eh. It doesn't affect us. Yes. But it does affect your family. Yes, pag Diba? napatulan sila ng kuryente, pag walang pang-tuition, wala silang tubig, wala silang pang-upa, pag-iintayin mo talaga, nandyan na yung pera, Diba? hawak mo na. Kaya ka nga nandyan sa abroad eh. That's why you're there. Para hindi sila magutom. Ano Kaya ba yun? katangahan din yan eh. Bakit? Ang magsasuffer pamilya nila. Oo. Okay. Di ba? Okay. Kaya yung gobyerno kaya mag-antay, isang linggo lang yan. In the bigger scheme of things, Oo nga. ano ba yung isang linggo pag-aantay? Wala. Di ba seryoso tanong. Di ba apektado ang ekonomiya? 1 week, kung ari lang assuming lahat ng OFW sa buong mundo hindi nagpadala ng 1 linggo, apektado ba ang ekonomiya natin diyan? Well, Glenda, magkakaroon ng knee-jerk reaction yan sa exchange rate. Okay. For a time tataas. Tataas o bababa ang peso? Bababa ang peso. Tataas ang exchange rate. Okay. Happens is, yung mga imports natin for that week, magmamahal. Kasi, mahal ang exchange rate mo eh. Di ba? Importers. So, payments done that week na hindi mo pwedeng i-postpone, magmamahal. So, may effect yan, liliit ang dollar reserves natin. Because, suddenly, nagmahal eh. Ang banking system natin, yun ang medyo may effect yan. But then again, short term lang yan. It's just a week. Because, after a week? Diba? After a week, bubuhos naman. Oo, kasi pamilya nila yun. Bubulwak. Oo, suddenly, bubulwak ang pera. Magkakaroon ng overstock naman. Sabay-sabay dumating eh. Babagsak naman ang exchange rate. Tataas ang piso. Tataas ang piso. Kawawa yung bumibili ng peso ay nagbebenta ng dollar. Ang mahihirapan yung pamilya nila. Bakit? Because pag bumulwak yung dolyares, yung kumbaga dati nilang exchange rate na, let's say, 56.50, magiging 55.90. Konti lang naman ang diferensya. Konti lang ang diferensya. Sabi mong 1,000 ang diferensya wala sa remittance mo. Yung 1,000 yun, ilang araw na pagkain mo. Sabagay. Diba? So actually, ang ginugutom nila, for a few days, kailangan maghigpit ng pantalon yung pamilya nila. Oo. Obvious naman hindi ang Pilipinas. Hindi nga Pilipinas. Hindi si Bongbong, definitely. Pero dahil nagmahal ang binayaran nating imports for that week, magmamahal ang presyo ng bilihin. So, sino patatamaan? Pamilya pa rin nila. Bumaba na ang presyo ng pera, so nabawasan na ang remittance nila. Mas kumonti pa ang kayang bilhin ng perang pinadala nila. Mamamahal eh. So, Remy, yung mga OFW, hindi nag-iisip. Hindi nga. Hindi nga. Kaya sila umalis ng bansa. Dahil naghihirap ang pamilya nila. Pamilya dito. Ibig na may magandang buhay na binigay, ibabaling lang sa paghihikaos kahit paano, kahit sandali. Diba? Okay. Mahirap ang buhay sa Middle East, ha? Sa mga trabaho doon. You'd know.
Minsan lang ako bumaba ng eroplano sa Abu Dhabi. Pagsakay ko ng bus mula sa eroplano, lilipat ng airport, ng terminal. Grabe, unang-una, napakainit pala doon kahit gabi. Sabi nila, pag gabi daw, malamig sa t-shirt. Dito yun, ang init. Ang init pa rin. Di pala totoo, kala ko totoo. Kaya lahat doon naka-aircon eh. Ang daming Pilipino pagsakay mo ng bus. Sa airport, lahat Pilipino mula sa naglilinis ng banyo hanggang sa pinagbilang ko ng soft drinks, Pilipino. Puro Pilipino nagtatrabaho doon. At hindi madali buhay nila, syempre. And incidentally, nasa balita ngayon na nagpasalamat si BBM, si Presidente BBM sa UAE, sa United Arab Emirates, for pardoning 115 Filipinos. 115 ang napardon. So, ibig sabihin yan, uwi na sila. So, better na lang na nauwi na sila kaysa doon sila nakakulong. Kasi hindi mo alam kung ano mangyari sa kanila. Tsaka di sila kumikita, so uwi na lang kayo. Siyempre sa mga pamilya naman. Imbis na pugot ulo. Oo, kaysa po. Ganun ba talaga hanggang ngayon ba sa namumugot pa ng ulo? Akala ko ba that's too barbaric for them? Hindi na nila ginagawa yan. UAE is a very modern country. All the technology, namumugot pa rin sila ng ulo doon? Yeah. UAE hindi. Saudi, oo. Oo nga. Ng Google Pay pa sila doon. Nang nakahampas pa sila ng, well, sa bagay, Singapore is a very forward, progressive country, pero they still do. May caning. Oo, may caning. Diyos Maria Josep. For the smallest things, they cane you. Grabe din yun. Maklase din yung Singapore eh. Iiyak ka raw doon sa caning. Oo naman, masakit yun eh. Puta, yung mahabang yantok, puta, ihahataw sa'yo. Saka hindi lang basta hinampas ka, tatakbo pa sa malayo yun, bubuelo pa, saka kakahampasin ng gano'n. Puta, ang isa nun, pwede ka himatayin. Pwede ka himatayin sa sakit. Oo. Well, dapat wala nang mga ganyan. Tayo, sibilisado namang mundo to. Ewan ko bakit may mga ganyan pa sa ibang bansa. Supposedly, the most progressive of countries, medyo ako nagugulat din ako. Bakit ganyan pa sila? O baka naman tayo lang yung dapat siguro tayo may ganun din. Para tumingin Pilipino. We take it for granted. Pero ang law sa Pilipinas progressive. Kahit na criminal laws, penal code. Isa tayo sa mga nasa progressive side. Labor code natin, penal code. Kaya labor code natin, pero ang daming mga halos hindi magbayad ng SSS. And they get away with it, You have to differentiate yung laws itself sa execution. Sa execution naman ang sabit sa Pilipinas. But the laws themselves are very progressive. But then the laws kasi are subject to interpretation. Sometimes, some lawyers will interpret it in such a way, or some congressmen and senators and officials will interpret the laws in a certain way to benefit them. Kaya ang weird din ng batas. It's the implementation, not the legal code itself. Diba? The legal code itself, it's very progressive. Pattern after the Americans. Diba? So it's about the execution. We have to learn how to execute our laws properly. We also have to learn how to execute our criminals. But sa Constitution natin, may anti-dynasty. We're one of the very first to have that. Nasaan? Bakit hindi nangyayari? Batas na ba yun? Batas na ba yun? Di ba hindi pa batas yun? Yun na nga. Hindi, pero it's in the Constitution. Ang wala enacting law. Hindi natin na-implement. Sorry. But again, we are one of the very first to have that. Ano ibig mo sabihin ng enacting law? If it's in the Constitution, ba't hindi natin mapatupad? You have to define what the dynasty is. Hindi ba defined yun? Hindi pa. I see who are part of the dynasty. Immediate family ba? Anybody with the same surname. Di ba ganun yun? No, to the 4th degree. Binibilang yan. To the 8th degree. Sige, let's just say with the immediate family. Ang dami-daming bayan dyan na immediate family members. Baka kapala mo ka. You have to define ano ibig sabihin ng immediate family. Asawa, kapatid, anak. Di ba immediate yun? Pero sa batas, hindi ganun ang description. Binibilang mo ang relationship.
what's to count? Okay. Like, ang magkapatid. Oh, kapatid. Ang magkapatid, second degree. Sorry, you lost me there. Okay. Ang magkapatid, second degree ang relationship. Bakit second Why? degree? Ang first degree is to the parents. Okay. Second degree, sibling. Ang mag-asawa, first degree kasi sila yung union. Oo. First degree, anak. Oo, diretso. Oo. First degree, parents. Yung anak to the lolo, second degree. Okay, kasi hindi diretso. Yung anak to the tito, yung kapatid ng tatay, 1, 2, 3, third degree. Okay. Ang cousin, ang first cousin, fourth degree. Okay. Sa batas kasi binibilang mo yung degrees. Yung dadaanan bago ka masabi. Yes, para to make it clear. You do not describe this as siblings, as bakit? Kasi may half siblings eh. Oo nga, may mga half, totoo diba? Yan, may half and half. Ano yun? Diba? How does the law interpret, what do they say about adopted children? Are they considered... They have the same rights as your regular children? As your natural born. Okay. So if I adopt a child, pag ako namatay, heir na yan. Automatic sa Pilipinas kasi, ang adoption was, okay, the legal premise for adoption is for the protection of the adopted. Okay, so makes sense. The adopted has to have the same rights as the biological children. Why? Because because you're protecting the adopted. Okay. Unlike sa ibang bansa, the adoption is for the benefit of the adoptee. The parents. Oo, dahil siguro gusto may mga kasama, malungkot. So, yung parents can dictate yung relationship saka yung rights ng adoptee. Pwede, you only have half the rights of my biological children. You only have the rights the same as my illegitimate children. Pwede niyang gawin yun. Sa Pilipinas, hindi. Kung adopted ka, pareho kayo ng anak na totoo. Yes. Pareho lang kayo. Basta legally adopted ka. Hindi po pwedeng ilalagaan ka lang. Kailangan kasi sa Pilipinas, ang adoption dumaan sa korte. Sorry. Singit lang. May nagtatanong kasi sa akin. Napag-usapan namin isang araw. Illegal ba sa Pilipinas pakasalan mo yung inadopt mo? Hindi naman kayo magkadugo eh. Illegal yun? Yes. That's considered incest? Yes. Kasi anak hindi mo mo naman siya dugo eh. It is not the blood. It is now the relationship. And yun, lumalabas yun, human trafficking. Ang layo naman na yata. Ba't tayo nakarating doon? No! Paano naging human trafficking yun, under Philippine law. Paano naging human trafficking yun? Because you adopted that person to exploit that person. Kasi pakakasalan mo pagdating ng 18? Oo, pagdating ng tamang edad. The law looks at it as kaya mo inadopt yan para hindi na mahawakan ng iba. Kasi aasawahin mo. Yun ang interest mo. Oo nga. And dahil they have the same rights as your children, bawal naman to marry your children sa Pilipinas. Oo nga, bawal. Bawal ka to marry. What about your natural children marrying your adopted children? Bawal din yun? Bawal din. Because under the law, they are now full brothers. Full siblings sila. Kahit hindi sila magkadugo. It is not about biology anymore. Because the law has bound them together. See. Paano kayo mag-asawa? Ano ba talaga blood relationship? Wala. But the law binds you together as one. One couple. Diba? Same thing. Okay, thank you for clearing that. Pwede na kayo magtalo ulit tong kausap ko. Kasi sabi niya, hindi mo naman dugo yan, pwede mong pakasalan. Okay. But the law already bound you to each other. And that's never going to be reversed. Yes. Kahit na i-disown mo
Pag disown mo siya, tinatanggal mo lang sa kanya right to inherit. Ay, right to inherit. Hindi mo pa rin pwedeng pakasalan. Kahit na sa sarili mong anak, kadugo mo, you can only disown your own child. And kailangan may ginawang krimen against you. So kung walang ginawang krimen, hindi mo lang siya gusto, hindi mo pwede i-disown. Hindi mo pwede i-disown. So kung nga rin, meron kang ibibiquate na 100 million, kung dalawa yung anak mo, yung isa ayaw mo, gusto mo lahat ibigay doon sa isa, makokontest yun ng isang kapatid. Yes. Eh paano kung nasa will mo yun na, gusto ko kay panganay lang, ayoko bigyan si bunso. Secondary lang sa Pilipinas ang will. Testamentary inheritance. Yung will. Ang sa atin is mandatory. So, kumari lang. There's a person who says, galit ako sa magulang ko, ayokong kunin yung mana ko. Sa kanya na yan, saksak ka sa baga niya. Hindi ko yan kukunin. Posible ba yun? Meron ba siyang dokumentong pwedeng gawin? Yun, posible yun. Kasi, hindi mo tinatanggap. So sa mga kapatid ko na, hindi na ako interesado. Ganon. Pero hindi mo na pwedeng bawiin. Pero hindi pwedeng i-deny sa'yo ang inheritance. Unless ikaw may ayaw. Yan after death. Why? Because inheritance is only an expectation of something. So, kung talagang galit ka sa anak mo, ito, tinuturo natin, kawalang yan. Ayaw mo siyang bigyan. Oo. Magtayo kayo ng family corporation. Okay. And then? Saka legal trust. Lahat ng assets mo, ilagay nyo sa family corporation. Okay. And you leave about 5 to 10% lang ownership sa'yo. Ibigay mo yung ownership ng corporation dun sa anak mo. Na paborito mo. Corporation na yan. At incorporated yan. So the corporation now owns all the property. Not you. Not your children. No one owns the property. Okay. What you own are shares to the corporation. To the corporation. Okay. So, pagka may pinamana kayo ngayon, yung anak mo na ayaw mo only gets a part of your share of the corporation. Yung 5 to 10% na naiwan mo sa sarili mo. Oo. So yun ang paghahatian nila. Who gets the whole thing? Hindi, yung may majority share sa corporation. Ayos ba? Ayos to the right. To the right. Konti pa. Yan. Gitna na. May makakuha yung because ang owner, ang pinag-uusapan, ownership sa corporation. So yung anak mo may majority share, siya ang majority shareholder ng corporation. That's the only way para matanggalan mo ng mana yung ayaw mong bigyan. Dahil wala kang pinapamana in the first place. Okay. Yes. That makes sense. Thank you. Pero dapat gawin mo yun ang malakas ka pa. At sigurado kang putang ina ka, hindi ka tatraidorin ng paboritong anak. Because remember, karamihan ng mga paboritong anak, because paborito sila from the start, nagiging masama ugali. Oo nga, pansin ko yan. Kung sino pa yung paborito yung usually mga yan. Yeah. Okay. Kasi spoiled eh. Spoiled. Pinagbigyan. They grew up with a sense of entitlement. Konti lang yung kapatid na, konti lang yung anak na, hindi ko gagawin yan, bibigyan ko yung mga kapatid ko. Bihira ang taong ganyan, sa totoo lang. Bihira ang ganyan. Kailangan you don't really care about property. Next question. Pag may isang tao who does not want his inheritance, sorry, these are questions already asked to me. I was aching to ask you. Anong gagawin niya? Ayoko, gantak sa magulang ko. Kanila na yan. Huwag kang maghabol. Huwag ka lang maghabol. Paano kung mabait naman pala yung mga kapatid mo? Binigyan ka pa rin. Gusto mo talagang ano ba tawag doon? What do you call that? What's the term for that? Talagang I-renounce? I-renounce yung inheritance. Yung huwag mong tanggapin. Kung hindi ba bawal sa batas yun na hindi mo tinanggap, wala kang pinirmahang dokumento that says I will not accept? Walang ganon?
So basta anak ka at namatay ang magulang mo at hindi ka pinartihan, maghabol ka kasi karapatan mo yun. Automatic yun. Kung gusto mo maghabol ka. Ako hindi. Kung ayaw mo, di wag. Parang ganun lang. Pero walang pinipirmahan dokumento that says, I renounce my... There's no such thing. Wala. Yeah. Are you sure there's no such thing? Hindi. The thing about not only accepting it right now is, in the future, kung magbago isip mo, pwede ka nga baka... Yun lang ang maganda. Baka galit ka lang ng oras na yon. Tapos, pag nung may asawa at anak ka na, sayang. Nagibit ka na, sayang. Kunin ko na. Okay. That makes sense. Thank you. Meron kasi tayo isang may viewer tayo. I shall not mention his name. Wants to renounce his inheritance. Sabi ko, huwag kang padalos-dalos. Yan ang sinasabi ko. Huwag kang padalos-dalos. Kasi hindi sila magkasundo na magulang niya. Oo. Huwag kang padalos-dalos. Why? Bakit? Kasi ang galit humuhupa. Ang panahon nagbabago. Ang pangangailangan mo nagkakaroon panahon dito. That's what I'm saying is keep your options open. Never ever close any door behind you. Because you never know what would happen 5 years, 10 years. Tangina ngayon, malakas ka, nagyayabang. Renounce ka. Tangina ka, baka magsisi ka. Baka magkasakit ka. Maubos ang pera mo. Hindi mo alam. Huwag mo lang habulin. Ngayon, sa ngayon. Sabi, masama loob ko parang hindi ko kayang tanggapin pa sa ngayon. Oo. Wag muna. Diba? Kumbaga, wag muna. Parang hindi ko kayang tanggapin yung mga anak ko sa buhay ngayon. Pa naman ang parents niya buhay pa naman Yung gano'n. Tangina. Buhay pa puta pagka lang hina yan. Tangina, bigla niya marirealize kung gano'n kamahal ang parents. Usually naman ganyan Mga away-away na ganyan Oo, kami ng tatay ko, puta, buong panahon namin, buong buhay namin halos magkaaway. Gano'n naman talaga. Wala tayong magagawa. Pero Lahat puta, naman tayo nag-aaway sa magulang Buti na lang yung mga last years of his life, nagbati. At nung nagkasakit siya, puta, doon ko na-realize just how profound this effect was. Like, ultimo kung ano mga paborito kong pagkain. Basta anak ko pahilig kumain. Bakit ako masayang-masaya pag nagpupunta ako sa Chinatown, sa Binondo? Yung naglalakad lang ako. Tapos kakain lang ako sa... Bakit puta yun ang happy place ko? Actually, it's everybody's because I could remember my dad was such a foodie na nung bata ako, dinadala niya ako sa Binondo. Una ako nakakain sa Estero, kasama siya, yung mga ganun. Malalim yun. Hindi mo matatanggal basta yun. Oo. Bakit puta? Bakit paborito kong... Why? I cannot help but eat chicharon every time I see it. Puta, na-realize ko, ang unang-unang memory ko, namamasyal kami ng tatay ko, kami dalawa, dinala niya ako sa Manila Zoo. Hindi ko na maalala yung mga hayop. Wala akong maalala everything. Ang naaalala ko, that was the first time sinakay ako sa bangka, tinuksan niya yung pakete ng chicharon at pinakain ako ng chicharon. And yun nagpa-flashback sa akin nung puta nandun siya sa ospital. Nung namamaalam ako sa kanya. Doon ko na-realize na pati yung mga anak ko, ang paborito naming bonding until naging bawal sa akin was kumain ng isang malaking pakete ng chicharon. Oh, bumibili pa kami sa AP Lapids. Yung doon sa may balik-balik. Hindi yung mga yung mga Lapids na R Lapids. Hindi yun. Nagpupunta kami yung sa original, yung AP. Yung maliit na tindahan lang sa tabi ng... Yung pala original nun? Iglesia ni Cristo. Yung pala original nun? Yung mga ganong bagay. Wag Puta. Oo, kaya sa akin, galit ka ngayon. Puta.
Huwag kang magpadala dyan. Huwag kang magsasalita ngayon. Huwag kang magsasalita ng masakit na lulunukin mo. Kaya yung kaibigan mo, kung nanonood ka rito ngayon, kaibigan ni RP, coming from someone who came from that relationship. Tapos ngayon ko na-realize bakit kami magkaaway ng tatay. Kasalanan ko lang. Sobrang sakit ko sa ulo. Hindi niya alam anong gagawin. Lahat naman kasi tayo kaya tayo pinagagalitan. Most likely kasalanan natin It's always been us kasi tayo yung walang alam Akala natin alam natin Ngayon ko na binabalikan ko lahat. Sobrang yabang ko, sobrang entitled, sobrang know it all. Matigas ang ulo, ayoko sumunod, ayokong galangin ang karanasan ng nakakatanda. Pinanggalingan na nila, ayoko makinig. Yan ang kailangan natin. We need to listen Mahirap sa tao. Alam mo, kahit sa trabaho o kaya kanegosyo, pag ang kanegosyo mo hindi marunong makinig sa advice, talikod ako dyan. Ayoko ng ganyang partner sa negosyo. Hindi nakikinig. Hindi, ito gawin natin. Ganyan. Hindi parang, syempre, you don't know everything. Kaya nga kayo nagpa-partner para hati kayo sa to sharing the burden Pero hindi naman po pwedeng, master-slave relationship. There's no such thing. Kaya hindi ako mapilit Sabihin ko lang, ito sa tingin ko ganito. Tanggapin nyo, hindi. Pagka natin, pag-usapan natin. Kung hindi. Pero kung sinabi ko na to, ito mangyayari, nakita ko na. Walang sisihan pag nangyari yung sinabi ko. Mahirap pag masyado tayong, especially in family relations. Kasi akala natin, hindi nyo naman alam ang pinagdadaanan ko Actually, magugulat ka, alam nila. Pinagdaanan na namin. Pinagdaanan na nila. Tangina mo, puti na buhok ko. Pati bulbul ko, puti na. Tangina, pinagdaanan ko yan. Oo. Especially kung mga usapang asa-asawa, mga babae. Doon tayo usually sa family namin, nandun ang conflict Hindi namin gusto yung babaeng yan. Hindi, bahala kayo. Sa amin walang ganon. Sa amin kasi usually alaskahan yun. Alaskahan. Balagoong ka. Ang mostly conflict sa amin, usually, humingi ng advice sa work. Tapos tangin, hindi, bali, ganyan. Bala ka. Humingi ng advice. Tangin na pinagdaan. Humingi ka ng advice. Sinasabi siya, pinagdaanan ko na. Bakit? Tangin na mo, ganyan di ugali ko nun. Saan ka ba nang galing Saan ka ba nang galing? Tangin na mo, isang similya tayo. Diba? Di pare-pareho ugali natin. Kaya alam ko na pinagdadaanan mo ngayon. Tangina, kasalanan mo yan. Hindi pa papayag yun. Hindi, paano ko naging kasalanan? Tangina, maniwala ka sa akin. Bakit? Hindi, matanda na ako. Ngayon ko na kasalanan ko yun. Diba? Oo nga. You never turn your back on the wisdom of the ages. Kasi iba talaga yung akala mo lang. Usually in their 30s, yung friend ko na to, is in his 30s, 40s. Pushing 40 siya. Akala niya, alam niya na lahat Siguro kasi ang pinakamaiingay sa amin yung oras ng pusoy, inuman, o kaya kainan sa pabasa at saka Pasko Bagong Taon. Oo. Kasi doon nagkukumpulan lahat Tapos doon yung matatanda, yung middle age, saka yung mga bata. Ang hindi yung sermon yan, pababa. Pati yung nagiinuman sa isang sulok, yung mga inuman na talagang hindi titigil hanggat hindi nakakatulog sa bangketa. Yung mga ganun. Puta, may mga ganun kami. Yung puta natutulog sa sa nakaparadang jeep. Kasi lasing na lasing. Lasing na lasing. Oo, may mga ganun kami. Kami, relatives namin talaga nakikita lang. Alam mo, when it gets to the point that you are living alone, and I know this for a fact, hahanap-hanapin mo yan, yung naiinis ka, maraming tao sa bahay nyo, hahanap-hanapin mo yan, subukan mong tumira sa pag tumira ka na sa condo, mag-isa, hahanap-hanapin mo. Ako, sanay ako itong bahay kasi namin. Ito yung mga sentro ng kumpulan. Yung bahay namin na to, yung bahay ng lola ko sa Santa Cruz.
Barangay Santa Cruz, Makati. Puro Makati kami dati. Yun ang mga umpukan. Doon ang puntahan ng kamag-anak. Oo. Usually may Ngayon, isang tsuhin talaga yun na everybody goes to that person's house eh. ngayong wala na rito yung mga matatanda, kami na lang ng pamilya. Parang ang lungkot-lungkot. Kasi hindi ako sanay na itong bahay na to. Tahimik. At the very least, isipin mo isang bahay at the very least, 7 kami nakatira dito. Madami pala kayo, no? Ngayon, 4 na lang kami. Eh pag pumapasok pa yung mga bata, Mag-isa ka na lang sa bahay. oo. Yun yung, unlike before, parang every palagi may tsahin ka, may pinsan ka, puro kayong bata, nagtatakbo kayo. Lalo na dun sa Yagi. Pero dun sa, sa Santa Cruz, yung Yagi. Pang inang yan, yung isang buong kalsada, halos 30% nun, kamag-anak namin, lumalaki ko. Oo. Kung hindi ka mag-anak, kababata ng tatay mo, yung mga magulang ng kalaro mo. Ganun. So, lahat kami, generational friendship. Hanggang ngayon, pag nagkikita kami yung bumabalik kami sa pagkabata namin, kahit mga 50 anyos na kami. Kaya yung mga anak namin, nagtataka, sino yung mga yan? Bakit ang iingay nyo pa rin? Hindi nila naiintindihan yung bonds na 7 taon pa lang kami na naglalaro sa kalsada. Hanggang sa naging mag-teenager kami, nagka-asawa kami, nag-asawa kami, saka kami nag-iwahiwalay ng bahay. Hindi nila maintindihan yung mga tipong 10-15-year friendships namin. Parang walang ganun ng mga bata ngayon. Totoo yan. Iba ngayon parang, oo. Yung mga anak ko nagtataka parang, bakit? Sino yan? Puta, hanggang ngayon, yung tipong magkakasama yung mga asawa namin, asawa nila. Tapos ang biruan, tangina mo kasi, hindi mo ako sinagot. Ayan, paalala mo ngayon, yan ang asawa mo. Diba? Hindi ba nagbubuhat, nagtatawa na kayo, tangina mo talaga. 30 taon na, hindi mo pa nakakalimutan, busted kita. Diba? Yung mga ganun. Oo, di ba? Yung namimiss niya, bakit? Parang, hindi kaya parang nagkakabastusan kayo ng asawa niya. Hindi, kayo naman ko yung asawa niya na, una pa kami magkakilala bago sila kinasal. Yung mga ganun. Oo. So, iba kasi henerasyon ngayon eh. Parang they're all warped up in their own little world. Very isolationist. Mga bata ngayon. Nagugulat ako how they can live a life like that with less interaction. Less. Yeah. Actually, it's yung interaction natin sa kalsada. It was a learning experience. It was. Definitely it was. Na wala sa mga bata ngayon. It's about social interaction. Nabawasan. Kaya yung proliferation ng pagmumura sa internet, yung mga trolls, yung atake. Kasi hindi nila naranasan nung bata sila, pagka nagkamali sila, sapakin sila. Oo. Hindi naman nakaranas ng yung away kalsada yung mga yan. Kaya ang tatapang yan. Punta mo, sampalin mo yan. Subukan mo sampalin. Ako nananampal ako ng ganyan. Nung naalala ko, ang uso pa nun, PEX. Yung Pinoy Exchange, yun ang simula yan eh. Oo. Tsaka MTC, yun yung mga generation na nagsimula yung mga antatapang sa internet. Tangina, yung puntahan mo, sampalin mo sa tangina, pinupunta ako sa opisina, pinupunta ako sa bahay. Puta, nagtataka, naiiyak sa akin. Sabi ko, tangina mo, iyakin ka pala eh. At tapang-tapang mo magsalita. Alam mo, speaking of which maraming trolls ang ganyan. Ngayon, tsaka alam mo ang problema sa trolls ngayon, akala nila, and sorry to say this, no, napapansin ko yan, Brad, pasensya na lang, ang daming OFW na akala nila in touch sila sa politika, akala nila alam nila lahat na nangyayari. Utang ina, mali-mali ang balita. Chismis. Meron niya isang OFW eh. Ang yabang eh. Nasa Netherlands eh. Pinagmamalaki niya. Nakakahiya kayo dito sa BBM, nakakahiya ka dito sa Europa. Kitang-kita ng mga Europeo na mahal na mahal ng Pilipino. At ganyan rin. Nag-rally pa kami. Kung sabihin, gago, ikaw ang nakakahiya.
Alam na mga Europeo na puta, walang awang mamamatay tao yan. Kaya nga dyan, dyan din na para putas kay Tensan dahil criminal yan Tapos puta, iniidol nyo kriminal, putang ina, baka hindi nyo naiisip na kayo nakakahiya. Oo. Diba? Kaya nga, sana the goal of a podcast like this is to, sana, makatulong, makinig sana sila na, ito pala nangyari, ito pala ganyan. We've managed to touch a few people. Okay na lang siguro, a few here, a few there, hanggang siguro kumalat. Pero, wag sana tayong maniniwala talaga sa wag tayong maniniwala sa mga chismis ng mga kapwa trolls. Basa ka ng dyaryo. Hindi, ako kasi talaga, we have to trace where the problem stems from. And for me, it's a very, very complicated problem. Which we will discuss in the next next episode. We will try to discuss at least for people to get a grasp of the actual, hindi actual problem, but at least to get a grasp on how huge our problem in the educational sector. In the educational sector is. How complicated and how it influenced society now. Gaano kalala yan? Oo, malala siya. Malala. It's worse than you think. Kasi, yung mindset talaga ibang-iba The mindset is really different Nakapagtaka din Paano nangyari yun? Mindset natin na nakapag-elementary in the 70s and 80s. Tsaka yung mindset ng mga bata ngayon, those who had elementary high school in the 2000s, it's very, very different. It's very different. Yeah. Anyway, so, ayan na, medyo oras natin. Pero sa susunod magkaka-guest tayo. That's a promise. So, ayan. Sana may matutunan kayo. By the way, meron na tayong website, www.politicanto.org. I shall flash it here para makita nyo. And we also have an email address, info@politicanto.org. So, mga magtatanong, meron na tayong website para kita nyo na. Ilalagay namin lahat ng video sa website para if you don't want to go to YouTube, hahanapin pa kami sa website, pakikita nyo. Para nandun lang. We will put it also in the description. Ayan, maraming salamat po. Yes. Pala. May kopya ka pa nung aswang. Ano yun? Yung sinishare natin dati sa seminar natin, yung movie about yung EJ case, yung sinundan nila, it's a documentary na sinundan nila. Supposedly, they were going to film mga victims' families. Tapos may natagpuan silang bata na yung tatay niya tinukhang, tapos yung nanay niya dinampot. So mag-isa siya sa kalsada. Sinundan nila yung batang yon, and how warped the child's brain became because of tukhang. Sobrang nakakadurog ng puso. Hanapin ko. Ano ba? Sino naggumawa nun? GMA? I forgot No. Rappler? Mga estudyante. Hanapin natin. Because it's an award-winning documentary. Alam ko parang nominated siya sa Oscars. Wow. Inilabas siya sa Venice, sa Berlin, parang ganun Sa mga nakakaalam sa mga International Film Festival, lumabas yun. Paki-message mo sa amin if ever you know what he's talking about. And if you ever have a copy, please message us. Because we always appreciate your messages. Sinare yan dati sa Google. Mga Google Drives lang. Kumalat yan underground kasi parang bawal yan ilabas dahil si Duterte yung pinag-uusapan doon. Kaya nga hindi na palabas yan sa Pilipinas. Kaya sinare yan sa Google Drive. Okay. Pero punta sikat na sikat yan sa International Film Festivals. I will look for it. That's why galit na galit ang Europeo kay Duterte. Dahil sikat na sikat yung movie niyo sa Europe. Hanapin natin. I'm pretty sure it's there. Sige, ako po ay signing out. RP Lazaro po para sa Politikanto. Ito naman po ang inyong kaibigang kupal, ka Dennis Reyes, nagpapaalam, Babalos. Thank you.